Oh, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Hala, nagkita sina Lenny, Vince Dizon at saka si Escudero doon sa Pampanga. Oh, pinag-uusapan na naman ngayon. Kalat yan sa social media eh. Ha? Pati mainstream media, binalita yan, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang ano ito? Ha? Yang picture na yan, hindi po yan luma, bago yan. Yan yung pagkikita ni na Leni Robredo, Vince Dizon at Chis Escudero sa Pampanga. Mayroon kasing isang event doon, mayroong isang activity, invited yata itong tatlo. Ay alam naman natin, pag nagkikita-kita yung mga yan, mga kabunyog, ay si Leni Robredo, tinutulak yan na kumandidato sa pagkapangulo sa 2028. Si Vince Dizon naman, nasa bahagi yan ng administrasyon. Pabalik-balik na yan sa Naga City, tumutulong kay Robredo. Grabe ang suporta ng national government sa Naga City. Kaya hindi maiwasan na pinag-uusapan na para talagang mag-aalyansa ang administrasyon at si Leni Robredo sa 2028. Ay ngayon, mayroon na namang event doon sa Pampanga at nandun pa si Chis Escudero. Siyempre, kinover ng media yan, kinuna ng litrato yan, natatawa ang tatlo. Alam siguro ng tatlo na pinag-uusapan sila. Si Chis Escudero, siyempre, senador yan, political leader yan ng Bicol, at marami rin siyempreng mga mga leaders yan na supporters nila Chis Escudero. At alam naman natin na si Chis Escudero, siya yung presiding judge sa impeachment ngayon. At kung magsasanib pwersa ang iba't ibang mga grupo para sa 2028, siyempre, posibleng magsama-sama dyan. Robredo, yung administrasyon, ganun din sila Soto, sila Lacson, sila Chis Escudero. Kaya ito mga kabunyog, siyempre hindi maiwasan na bigyan ng kulay politika yung mga ganyang pagtitipon. Bagamat siyempre, sasabihin ni Leni Robredo, sasabihin ni Vince Dizon, sasabihin ni Chis Escudero, wala namang politika dun sa pagkikita na yon. Kaya lang, kasi ngayon, mahirap nang sabihin na walang politika eh. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Kumbaga, napakainit na ng politika at pinag-uusapan na talaga ang mga posibleng alignments para sa 2028. Si Leni Robredo, hindi naman siya nagdideklara na tatakbo, pero yung kasing mga pinagkakaabalahan ni Leni ngayon, yung mga Angat Bayanihan Run, bakit ang Angat Bayanihan Run? Mayroon sa NCR, mayroon sa Bicol, mayroon sa Iloilo, sa Visayas, at mayroon din sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Kaya kumbaga, maraming nag-iisip na mukhang si Leni Robredo sa bandang huli, tatakbo. Pagkatapos sa Naga City, nakailang balik na doon si Vince Dizon. Alam naman natin si Vince Dizon, miyembro ng administrasyon. Tapos si Senador Erwin Tulfo, pumunta rin ng Naga City, kausap din si Leni Robredo. Kaya hindi maiwasan na pag-isipan na parang tatakbo si Leni. Tapos ngayon na naman, ayan nga, sa isang event sa Pampanga yan, ngayong araw yan, may picture si Leni kasama si Chis, kasama si Vince Dizon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa picture natatawa yung tatlo. Sigurado alam nila na pinag-uusapan sila sa social media, sa mainstream media, at syempre binibigyan ng kulay yung yung pagkikita na yan. Bagamat ayon sa organizer, mayroong isang activity doon na na-invitean yung tatlo. Kaya lang syempre sa mga nag-iisip na dapat magkaroon ng alyansa laban kay Duterte,
sa 2028, hindi maiwasan na bigyan ng kulay politika yung pagkikita na yan. Kasi si Vince Dizon identified sa administrasyon. Si Leni Robredo naman identified sa oposisyon. At si Chis Escudero, independent yan. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo lumalakas ang ugong-ugong na parang si Leni Robredo ay tatakbo nga. Lalo pa, sa mga surveys ngayon, palakas ng palakas din si Leni Robredo. Hindi pa nga siya nagdideklara, pero halos lumalamang na siya ng kunti kay Sara Duterte. Hindi pa yan nagdideklara. Lalo na pag nagdeklara yan, at lalo na pag sinuportahan na yan ng iba't ibang mga grupo at iba't ibang mga political leaders. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, patapos na ang 2026, ilang buwan na lang, tapos na, 2027 na, at pagpasok ng 2027, magiging mainit na talaga lalo ang politika. Kaya ano ito, no, mga kabunyog, mga kababayan, sa ating mga kababayan, naghahanap na talaga ang survey ng Okta, naghahanap daw ang tao ng alternatibo kay Sara. Yung sinasabi na si Sara ay unbeatable, wala na yon. Ang nangyayari ngayon, ang tao naghahanap lang ng alternatibo. Kung ayaw na nila kay Sara, pero sino ang posibleng ipalit? Kaya ang nangunguna sa mga posible ay si Leni Robredo. Si Risa Hontiveros naghahanda rin na kung hindi tatakbo si Leni ay bukas yan na tumakbo. Kaya ano ito mga kabunyog, nagiging maganda ang mga developments. Abangan natin ang mga susunod pang mangyayari. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog. Mga kabunyog. Mga kabunyog. Mga Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,